Good morning po sa ating lahat. Maaari na po tayong tumayo at simulan na po natin ang gawain ng Panginoon. Yan, ready na po ba kayo magpuri sa ating Diyos? Parang medyo napasarap po yung tulog natin kanina. Pwede po ba sabihin muna natin sa tayo natin, good morning! Yan, good morning! Yan, pakingitian po na yung mga katabi natin. Yan. Ulitin ko po yung tanong ko, handa na po ba kayong magpuri para sa ating Diyos? Amen! Hallelujah! Sige po, minsan pa ay huwiin po natin ang pagsama ng Panginoon sa oras po na ito. Hallelujah, hallelujah, Lord. Sige po, pasalamatan natin, dakilain natin ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah, Lord, dinadakila ka namin. Tunay kang tapat, Panginoon. Ikaw ay dakila sa lahat, Panginoon. At walang papantay sa iyo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang natatanging Diyos sa aming buhay, Panginoon. Lord, lahat ng ginawa mo sa aming buhay, kailanman ay hindi ito mapapantayan ng kahit anong bagay sa mundong ito, Panginoon. Kaya kami, Lord, ay labis-labis na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong ginawa para sa amin, Panginoon, sa isang linggong nagdaan, Panginoon. Muli, Lord, ay naramdaman namin, Lord, ang pag-iingat mo at ang pagmamahal mo para sa amin, Ama. Bagamat umuulan, Panginoon, Lord, ramdam na ramdam namin ang init ng iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa amin, O Lord God. Kaya salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa araw na ito ay maitanghal ka namin, Panginoon, at maitaas namin ang iyong banal na pangalan, Lord God. Lord, malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa lugar na ito, Panginoon. Hipuin mo ang puso ng bawat isa at mangusap ka, Panginoon, saan man naroroon ang mga kapatid ko, Panginoon, maging mga nanonood sa online, Lord God. Mangusap ka, Panginoon, Lord God. Hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, upang abutin kami, Panginoon. Maging ang mga taong nasa sulok, Panginoon, ng mundo ay kayang-kaya mong abutin, Panginoon, Lord God. At yun ang nais namin ngayon, Lord God, ang maranasan ka, Panginoon, Lord God. O hallelujah, Panginoon, salamat po, Ama. At inaangkin na namin ang tagumpay, Panginoon, sa gawa nito. Purihin ka, Ama. Amen, amen. Amen po. Sabi po sa Matthew 19 verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Yan, tinatanong po tayo ngayon ng Panginoon, what is so impossible for you? Ano yung parang sobrang imposible para sa iyo na pangarap mo, nagdalangin mo para sa Panginoon? What's so impossible for you? Yung pinaka-sukdulan, yung napakahirap mangyari, pinaka-imposibleng mangyari, yun ang tinatanong sa atin ng Panginoon na dalangin ng puso natin. Sabi ng Diyos, hindi mo kaya yan, pero sa akin, lahat ay posible. Amen po? Diba po? Kahit na parang layo o napaka-imposible na mangyari ng isang bagay, ngunit kapag ang Panginoon ang kumilos, nagugulat na lang tayo, dinala niya na tayo sa kanyang pangako. Amen po ba? Kaya halina at purihin po natin ang Panginoon. Minsan nga po, sumigaw tayo ng Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Sabahin natin ang Panginoon. Sige po, minsan pawitan natin ang Panginoon. Pwede niyo po ba akong sundan? Sabihin po natin, Hallelujah! 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 Sabay-sabay! Hallelujah! 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 Hallelujah!
Hallelujah, Panginoon. Tunay, Lord God, na wala nang hihigit pa, Panginoon, sa kasagutan mo sa amin, Panginoon. At sa mga oras na to, Panginoon, hayaan mong awitin namin sa inyo ang aming pagmamahal, Panginoon. Lord, mula sa aming puso, Panginoon, sinasabi namin, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, aming Panginoon Diyos. Simbahan ka, Ama. Mahal kita.
Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang lahat ay namamangha sa kagandahan mo, Ama. Sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Kaluwalhatian mo at kagandahan mo, sa'yo'y nakagalang lahat ng kakulangan. At sa liwanag mo, dilim ay nalaho, dinig sa tinig mo, dinig sa tinig mo. Ating awitin, kadakilaan ka, Diyos natin, at napakita ka. Tunay siya, dakila. Nananatili siya, bukas ay hamot niya, nagsimulang wakas, nagsimulang wakas. Sila'y nagkakaisa, Espiritu Ama, si Kristo na alay, ngayon ang kaparang. Ating awitin, kadakilaan ka, Diyos natin, at nang makita ka. Tunay siya, dakila.
dakilaan ng Diyos natin at nang makita na tunay siya dakila. Isang pasabihin natin sa Panginoon, awitin, kadakilaan ng Diyos natin, at nang makita na tunay siya dakila. Lord, tunay nga, Lord God, na sa bawat pagkilos mo, Panginoon, lalo namin nakikita kung gaano kalawak ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, Lord. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Panginoon, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. Tunay nga na sa iyo ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagsamba, Panginoon, ang lahat ng pagdakila, Panginoon, patuloy namin iaalay, tanging sa pangalan mo lamang, Lord God. Sa pangalan ni Jesus,
Yan, sa mapagpalang malamig na umaga po sa ating lahat. Pero ang sarap po magpuri sa Panginoon, di ba? Ramdam na ramdam po natin ang kanyang pagmamahal. Kaya po nating basahin ko ang ating teksto na matatagpuan po sa Gawa chapter 2, verse 43 to 47. Sabi po doon, maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw natitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Puri ng Panginoon. Nakita ko po dito kung paano po nabuhay ang mga mananampalataya noong unang panahon. Na una po, they live with respect and fear of God. Meron po silang respeto at takot sa Panginoon. At naniniwala po na hindi lang po ito basta respeto at takot sa Panginoon, kundi kasama na rin po dito, kalakip na rin po dito yung pagmamahal na naramdaman nila mula sa Panginoon. Dahil sa mga kamangamang bagay na ginawa po ng Panginoon, mas nakilala nila kung ano ang kayang gawin ng Panginoon at mas naunawaan po nila kung ano ang mas mahalaga sa mundong ito. Mga kayamanan po ba sa mundong ito o yung mai-share natin yung salita ng Panginoon gamit ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa mundong ito. Pangalawa po, they have good relationships with their fellow believers. Meron po silang magandang relasyon sa kanilang kapwa. May malasakit at pagmamahal po sila sa isa't isa, kaya't nakikita nila ang pangangailangan ng bawat isa. Naniniwala po ako dito na mahal nila ang isa't isa dahil kung hindi po nila mahal ang isa't isa, hindi po nila makikita ang pangangailangan ng isa't isa at hindi po nila kayang ibigay ang kanilang mga pinagpaguran, ang kanilang mga lupa, ari-arian para ipamahagi sa kanilang mga kapatid. Bali wala po sa kanila kung ibigay nila sa kapwa nila ang kanilang kayamanan. Ganoon po namuhay ang mga mananampalataya noong unang panahon na naintindihan talaga nila kung ano po ba ang mahalaga dito sa mundong ito. Para saan ba yung mga bagay na ito, mga kayamanan na yan, mga lupain na yan, mga lakas na yan para magtrabaho, bakit ba binigay sa atin ng Panginoon yan? Hindi ba para magamit natin sa pang-araw-araw at mag-bless natin ang ating kapwa. At ito ang naintindihan talaga ng mga tao na ito, mga believers na ito noong unang panahon. Wala sa kanila, bali wala sa kanila kung maubos ang kanilang kayamanan. Ma-share lang nila yung kanilang, kung ano ang meron sa kung ano yung meron sila sa kanilang kapwa. At naniniwala akong hindi lang ito sa kapwa nila, kundi sa church. Kasi may mababasa din po tayo ito sa Gawa na ibinigay nila yung, pinagbibili nila yung mga lupain nila para ibigay sa templo ng Panginoon. At nawa, tayo po bilang mga mananampalataya sa panahon po ngayon, makita rin po natin katulad ng mga mananampalataya na ito, makita po natin kung bakit tayo binigyan ng Panginoon ng mga blessings na yan. Kung bakit binigyan tayo ng kayamanan ng Panginoon. Hindi lang yan para tayo ay
mag-enjoy. Hindi lang po yan para tayo ay maginhawaan sa mundong ito, kundi para i-share din po yan. Magamit ng Panginoon para mas marami pa pong tao ang maabot ng kanyang salita. Kaya po, huwag po nating panghihinayaman ang ating pagbibigay sa Panginoon. Bawat sentimo, bawat ibinibigay natin sa Panginoon nang may galak sa ating puso, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. At sabi nga po dun sa dulo, di ba? Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Ang sarap pong isipin na yung binibigay natin sa Panginoon ay may mga taong naililigtas. Diba? Kabahagi ang bawat isa sa atin sa mga tao na naililigtas. Sa mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. Sa mga taong nakakakilala ng salita ng Diyos. Diba, ang sarap pong isipin na nagbigay ka lang, pero kasama ka doon sa reward sa langit. Kaya po, sa ating pagbibigay, magbigay po tayo ng may kagalakan. Magbigay po tayo ng may bukas na puso. Huwag po nating hayaan na mag-worry tayo sa kung ano man ang gagastusin natin kinabukasan, kung wala na po tayong gagastusin, at yan na lang po ang mayroon tayo. Huwag po tayong manghinayang. Kasi sabi nga po, di ba, sa salita ng Diyos, ibon nga po, hindi nagtatrabaho, halaman nga po, hindi nagtatrabaho, pero pinakakain ng Panginoon, di ba? Tayo pa po kaya na espesyal sa Panginoon? Tayo pa po kaya na mahal ng Panginoon? Na nagawa niyang ibigay yung buhay niya, di ba, para sa atin? Paano pa po ba tayo pababayaan ng Panginoon? Kitang-kita na po kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nararapat lang po na mahalin din natin ang Panginoon at ipakita rin po natin ito sa paghahandog natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na presensya. Salamat po sa kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa buong linggo na ito na nagdaan. Salamat po sa mga biyaya, sa mga blessing, unexpected blessings man po ito, Ama. Sa mga customers, Panginoon, at sa promotion, kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ama, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kaloob na ito at makita mo po nawa na kami po ay masayang nagbibigay sa inyo, Ama. Makita niyo po nawa na hindi po kami nahihirapan na magbigay po sa inyo. Bagkus, nakikitaan niyo po kami na tulad ng puso po ng mga mananampalataya dati, Ama, na handang ibigay ang lahat para sa inyo. Salamat po sa mga kalakasan at sa darating na linggo po na ito, dinadalangin ko po na bigyan niyo po kami ng iba yung kalakasan pa, Panginoon, upang kami po ay makapaghanap buhay at magamit mo ang lakas na ito, ang kayamanang ito, Panginoon, sa iyong kaharian naman. Salamat po sa mga biyaya na pinadadalin mo sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po sa ating lahat. Gising na po ba kayo?
Gandang umaga po sa ating lahat. At sabi nga nung kanta, nag-uumpisa na naman nagbuhos ng ulan. At napakalamig po. Pero ramdam pa rin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Sige po, tayo po ay tumayo sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Medyo basta lang po tayo ng konti ngayong umaga na ito. Sa John chapter 11, verse 1 to 45. Konti lang naman po. Mga 11 tapos na po tayo magbasa. Medyo ko po. So, John chapter 11, ang pagkamatay ni Lazarus. May isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus. At ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta ay nakatira sa Betania. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus. Kaya nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, ang sakit na ito hindi tungo sa kamatayan. Nagkasakit siya upang maparangalan ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y maparangalan din ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na sila Marta, Maria at Lazarus. Pero nang mabalitaan niya na may sakit si Lazarus, na natili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi niya sa mga tagasunod niya, bumalik na tayo sa Judea. Sumagot sila, Guro, kamakailan lamang ay tinangka kayong patuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Sumagot si Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Kaya ang naglalakad sa araw ay hindi natitisod dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitisod dahil wala na sa kanya ang liwanag. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ko ron upang gisingin siya. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, kung natutulog siya, gagaling pa siya. Ang akala nila ay natutulog na lang si Lazarus, pero ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na ito. Kaya tinapat sila ni Jesus. Patay na si Lazarus. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa kabutihan niyo upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Tayo na puntahan na natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya tagasunod, sumama tayo sa kanya kahit mamatay tayong kasama niya, Verse 17, nang dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo ng Betania sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, na sinalubong niya ito, pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon ay alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang bumubuhay sa mga namatay, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay buhay sa mga sumasampalataya sa akin. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot si Marta, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming dumating dito sa mundo. Pagkasabi nito, bumalik si Marta sa bahay nila. Tinawag niya ang kapatid niyang si Maria at binulungan, narito na ang guro, at ipinatatawag kanya. Nang marinig ito ni Maria, dali-dali siya tumayo at pinuntahan si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa Betania, naroon pa lang siya sa lugar kung saan sinalubong siya ni Marta. Nang makita ng mga nakikirami na Hudyo na tumayo si Maria at dali-dali lumabas, sinundan nila siya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang doon manangis.
Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, Panginoon, kung narito lang kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Nabagbag ang puso ni Jesus at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong Hudyo. Tinanong niya sila, saan niyo siya inilibing? Sumagot si Jesus, Panginoon, hali kayo, tingnan niyo. Umiyak si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, tingnan niyo kung gaano niya kamahal si Jesus. Pero sinabi naman ng iba, hindi ba't pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya nailigtas sa kamatayan si Lazarus? Muling nabagbag ang puso ni Jesus. Kaya pumunta siya sa libingan ni Lazarus, isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Sumagot si Marta, na kapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa inyo, kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dinilig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa. At may takip na tela ang mukha at sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at palakarin. Maraming mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya na makita nila ang ginawa ni Jesus. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming binasa, O Diyos. At Lord, ay kami nananalangin, lumuluhod, at nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, Lord, na ikaw ang kumilos sa umagang ito, Panginoon. At ipakita mo ang iyong kadakilaan sa bawat isang naririto, Lord. Di ko po alam ang pinagdadaanan nila, Panginoon. But Lord, ikaw ang patuloy na magpalakas sa mga nanghihina, O Diyos. Magbigay ng kagalakan sa mga nalulungkot, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay ng direksyon sa mga taong humihingi ng direksyon sa iyo o naliligaw, Panginoon. Lord, ikaw ang magtuwid sa mga pagkakamali namin, Panginoon. Lord, ikaw ang magbigay sa amin ng pag-ibig, Lord, sa mga nanlalamig, Panginoon. Patuloy mong bigyan kami, Lord, ng panibagong init or alab, Panginoon, sa aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw na nga po ang bahala, Panginoon. At tago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Let the words of my mouth, Panginoon, and the meditation of my heart be acceptable in your sight, Lord, my God and my Redeemer. Purihin ka, Ama, Lord, sa iyong lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo. Una, salamat po sa inyong salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Embracing possibilities. Ngayon pong umaga, meron po tayong activity. Pero hindi natin gagawin yung activity. Ano lang? Imagination lang yung activity natin. Amen po? For example, pupunta po tayo sa sementeryo. Amen? Saan ba yung malapit na sementeryo? Sa malapit po ng sementeryo, pupunta po tayo, no? Sasama po natin yung mga pinaka malalim na prayer warrior na kilala nyo. Pinaka malalalim sa Panginoon na kilala nyo tao. Sama nyo kahit sino. Yung mga kahit sikat, for example, sasama natin sila. Lahat ng mga taong malalim sa Panginoon or yung kilala nyo na malapit sa Panginoon. Amen? Sasama po natin silang lahat at pupunta tayo sa sementeryo. Amen po? Di ba marami pong nakalibing doon sa sementeryo? At meron lang po tayong isang gagawin. Sama-sama tayong mananalangin at bubuhay tayo ng isang patay doon. Amen? Kaya po ba natin gawin yan? Kaya po ba natin bumuhay ng patay? Amen? Impossible, di ba? Imposibleng kahit gaano pa tayo
ah, ang tawag dito, kahit gano'n pa tayo ka-confident sa ating mga sarili, wala tayong kakayahang bumuhay ng kahit isang patay. Amen po? Sa kakayahan natin. Amen? Alam niyo po yung salvation is ganun din eh. Di ba po, sabi po sa Ephesians 2 verse 1 to 12, noong unay, patay kayo. Hindi po yan yung phrase na patay kayo, hindi ganun ha. Noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Amen? Ibig sabihin yung mga unbeliever daw po is spiritually dead. Amen? Spiritually dead. Ibig sabihin ng spiritually dead, ibig sabihin patay po sila spiritually. At ganoon din po tayo. Kaya nga sabi po dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Ano ibig sabihin nung patay ka? Patay ka sa spiritual. Kaya niyo po yung verse 2. Sinusunod niyo ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Amen po? Kaya pansinin niyo yung mga unbeliever. Kahit pag isang tao hindi pa sumasampalataya sa Diyos, hindi pa binabago ng Diyos, kahit anong sabihin mong sumunod sa Panginoon, hindi susunod sa Lord yan. Hindi magpupuri sa Panginoon yan. Amen? Bakit po? Patay eh. Pag ba yung patay, utusan mo, gagalaw po ba yun? Pag gumalaw yun, mauna pa akong tumakbo sa'yo. Amen? Patay po eh. Ganun po yung illustration, ganun po yung pagkaka-illustrate ng Bible sa mga unbeliever. They are spiritually dead. Kaya imposible talaga in human capacity na maligtas ang isang tao, na mabuhay muli ang isang tao. Kaya kasabi sa verse nga po natin, in man, this is impossible. Napaka-imposible na maligtas ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan. Amen po? Di ba sabi nung preaching last Sunday ni Pastor, di ba? Salvation is possible. Amen po? Wala po ako doon, pinanood ko lang sa Facebook, nasa kumaling po ako last week. Pero kung papakinggan niyo po ulit yung preaching, ang sabi ni Pastor nung last week, ano yung hinahanap ng Diyos? Perfection. Amen po? Perfect ka. Meron nga pong kwentong ganyan. Meron pong isang pastor na sumakay po siya ng aeroplano. At nagbabasa po siya ng Bible. Ewan ko, nakwento ko na po ito. Meron po isang pastor, sumakay siya sa aeroplano. At nagbabasa siya ng Bible. Ngayon, meron siya nakakatabing businessman. Baka nasa business class yung pastor, mga mayayaman, mga kasama niya. Tapos, tinanong siya nung katabi niyang businessman. Sabi niya, ano ba binabasa mo na yan? Sabi nung, para ano ba binabasa mo na yan? Sabi nung pastor, Bible to. Bible. Sabi. Then, nagkaroon ng nagka-interest yung businessman doon sa binabasa ng pastor. Sabi niya, sige nga, sabi ng businessman, paano ba ako makakapasok sa langit? Amen po? Paano ba ako makakapasok sa langit? Tapos sabi ng pastor, madali lang yan kapatid. Unang-una, dapat hindi ka magkasala buong buhay mo. Amen? Unang-una, dapat hindi ka magkasala buong buhay mo. Sabi nung businessman. Ang hirap naman nun. Hindi pa ako tapos. Pangalawa, kailangan masunod mo lahat ng utos ng Diyos. Amen? Alam niyo po, totoo yung sinasabi ng pastor eh. Ganun naman talaga yung standard ng Diyos. Perfection, di po ba? Kaya nga dumating ang ating Panginoong Hesus para maligtas tayo kasi hindi natin kayang abutin yung perfection. Una, dalawang bagay po, di ba? Kaya dumating ang ating Panginoong Hesus. Una, namatay siya para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ma-clear yung kasalanan natin. Yung first point ng pastor. Amen po? Pangalawa, nabuhay siya sa mundo para maabot natin yung pamantayan ng Diyos. Yun po yung substitution na tinuturo ng Biblia sa atin. So, ang ating Panginoong Jesus po ay hindi lang siya namatay para sa atin.
siya din ay nabuhay dito sa mundo para maabot natin yung pamantayan ng Diyos. Sabi sa Hebrews, hindi siya nagkasala. Amen? At nasunod niya lahat ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naging posible. Amen po? Yung imposible ay naging posible. And yun nga, yung mga tao na tayo ay dating patay ay nabuhay. Nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng bagong buhay. Yung imposibleng mabuhay spiritually ay magkakaroon ngayon ng bagong buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Napakaganda po napakagandang concept, napakagandang plot twist yung ginawa ng Lord sa atin. Siguro sabi ni Satanas no, imposibleng maligtas tong mga tao na to. Pero napakaganda ng plano ng Diyos na napapadala niya yung kanyang bugtong na anak upang hindi lang mamatay para sa sanglibutan, kundi mabuhay para maabot natin yung pamantayan ng Diyos. And speaking po of kamatayan, may Bible din, may sinabi din po ang Panginoong Yesus diyan Yung alam niyo po yung may nagtanong sa kanya, Panginoon, susundan kita, gusto kong sumunod sa iyo. Naalala niyo po ba 'yon? Tapos ang sabi nun, let the dead bury their dead. Or, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang patay. Ibig sabihin ng Panginoon, yung mga spiritually dead, hayaan mo sila yung maglibing dun sa patay. Tatayata niya yung namatay. Amen po? So, makikita po natin dito na ang mga taong unbeliever, tayo dati, ay patay at imposibleng mabuhay muli. At imposibleng magkaroon ng buhay muli sa pamagitan lamang ng within human capacity lamang. At ito ay kakamtan lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Ang title po pala natin ngayon is Their Salvation is Possible. Ginaya ko. Wala po kasi yung maisip na title, kaya ginaya ko na lang yung title yung sa last week. Salvation is possible. Nalagyan ko na lang there sa umpisa. Pero ang point ko po ngayong araw is katulad nila Maria at ni Martha. Di ba namatay yung kanilang mga kapatid? Ganun din po tayo, di po ba? May mga pamilya tayo, may mga kaibigan, meron nga po akong subtitle yan, Friends, Family, and Faith. May mga kaibigan tayo, may mga pamilya tayo, may mga tao tayong minamahal na spiritually dead pa din hanggang ngayon. Amen po? At katulad ni Maria at ni Martha, pansinin niyo po, di ba, nagluluksa sila. May burden po ba tayo sa ating mga pamilya? Lakas po na kay Nene. Amen? May burden po ba tayo? May katulad nung magkapatid na to na ni Maria at ni Martha, meron po ba tayong pag-iyak, pagluha, sakripisyo na nangyayari sa buhay natin dahil sa mga pamilya natin spiritually dead hanggang ngayon? Amen po? At alam ko naman po na nais nyo rin silang mabuhay. Amen? Nais natin silang maligtas. Alam niyo po, sabi niyong isang sikat na preacher, sabi niya, kapag hindi mo nais maligtas ang iyong kapwa, hindi ka rin ligtas. Amen? Kapag hindi mo daw ninanais na maligtas ang iyong kapwa, malamang sa malamang hindi ka rin ligtas. Kasi yung mga taong tunay na niligtas ng Diyos, nararamdaman nila yung burden ng Lord. Nararamdaman nila yung pag-ibig ng Lord at nakakaramdam sila ng awa at habag din sa kanilang kapwa. At tayo din, mga kapatid, meron tayong magandang balita ngayong umaga na katulad natin, yung mga taong mahal natin sa buhay, yung mga gusto nating maligtas, yung mga magulang natin, maaaring kapatid, maaaring anak, maaaring pinsan, maaaring tito ng kapitbahay natin, o kaklase natin ng kinder. Amen? Their salvation is possible. Amen? Posible din ang kaligtasan nila. Posible din ang katulad ni Maria at Martha, posible na makita natin silang mabuhay ulit. Hindi po yung physical, makita natin sila na naglilingkod din sa Diyos. Makita natin sila na
nagpupuri at sumusunod sa Diyos, makita natin na buhay na sila muli spiritually because of the Lord Jesus. Amen? So, meron po ako dito nilagay na 3 lang naman po ito. Principles when leading our loved ones to the Lord. Ano matututunan natin sa kwento natin ngayong umaga? Sa paglilid natin sa ating pamilya sa Panginoon. Ready na po ba kayo? Mag-uumpisa na po tayo. Number 1, Jesus allows sorrows and hardships. Di po ba? Inalaw ng Diyos yung paghihirap. Inalaw ng Diyos yung lungkot. Amen? Tingnan niyo po. Sa verse 6, ang sabi ng Panginoon, pero nang mabalitaan niyang may sakit si Lazarus, nadatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Amen? Sa verse 17, nang dumating si Jesus sa Betanya, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. Amen? Tapos na yung parang nagluksa na parang inalaw ng Diyos, parang nag-ano na sila Maria at Marta Amen? Yung parang naburol na, nalibing na, may banda pa siguro nung nilibing, may kumakanta pa, baka nakagawa na sila ng PowerPoint presentation para kay Lazarus. Yung, ang tawag doon, yung mahirap ispilingin, yung ano ba yun? Necrological. Yun. Nag-gano'n na sila, nag-necrological service na sila, 4 na araw na po Amen? Nakabayad na siguro sa punerarya. Amen? Inalaw pa ng Diyos yung sorrows and hardship kila Maria. Walang kumbaga, nung makita mo nga, parang walang sense of urgency. Amen? Parang, alam mo yun, pumunta ka sa hospital, yung parang emergency na, pero wala pa rin response yung mga nasa hospital. Amen po ba? Pero mapansin nyo po, inalaw ng Diyos yung sorrows and hardship kila Maria and Martha. Amen? Ganun din po sa atin Sa pag-aakay natin ng pamilya natin sa Lord, inaalaw ng Diyos na ma-reject tayo, inaalaw ng Diyos na madalas umiyak tayo sa panalangin. Amen po? Inaalaw ng Diyos na gumastos tayo para sa kanila, para maka-attend sila o matin ka dito, lilibre na kita ng entrance fee. Yung mga ganun, di po ba? Inaalaw ng Diyos na magtiis tayo kasi kapag, kunwari, nagkaka-argumento kayo ng isang taong gusto mong dalhin sa Lord, siyempre, ikaw yung magpapakumbaba kasi mapupulaan yung pagiging Kristiyano mo, mapupulaan si Lord at magiging dahilan yun kung bakit hindi mo pa sila madadala sa Panginoon. Amen po? Inaalaw ng Diyos yung hardships and sorrows natin, yung pag-iyak natin habang dinadala natin ang mga kapatid natin, pamilya natin, kaibigan natin na patay sa Panginoon. Naalala niyo po ba yung kwento, yung favorite ko yun yung magkakaibigan na mayroon silang paralitiko na kaibigan, dinala nila sa Panginoon. Yung ang daming tao, no? Ang daming tao, sikat kasi si Jesus nun, famous siya nun Tapos, hindi sila makapasok, di po ba? Isipin mo na buhat-buhat mo na yung paralitiko, ang bigat-bigat nun, dadalhin mo pa sa Lord, ang sikip-sikip pa. Amen? Ano ginawa nila? Inangat pa nila sa bubong. Di po ba? Tapos binutas pa nila yung bubong. Sino kaya yung may bahay? Patrick siguro yung may bahay. Uy, bahay namin to binubutas niya. Pero binutas nila, di po ba? Tapos binaba nila sa gitna. Amen? Nahirapan sila. Yung 4 na magkakaibigan na yun, nadali yung paralyzed nilang kaibigan sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, pag nahihirapan kayong dalhin yung pamilya niyo sa Panginoon, nasa tamang landas kayo. Amen? Mas mahirap yung hindi kayo nahihirapan kasi, meaning, wala kayong ginagawa. Amen po ba? Pag nahihirapan kang dalhin sa Lord yung pamilya mo, nasa tamang landas ka na. Baka malapit ka na, katulad ni Maria at ni Martha. Malapit mo na makita yung kilos ng Diyos. Amen po ba? Pag grabe na yung iyak mo sa Lord, pag grabe na yung pagtitiis mo sa iyong mga
dinadala sa Panginoon, baka malapit mo nang makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Amen po ba? Pero bakit po ba inalaw ito ng Panginoon? Alam niyo po, sumagot din ng Lord eh. Bakit inalaw ito ng Diyos? Sa verse 15, basahin niyo po. Verse 15. Next verse po. Yan. Sa verse 15, nagsabi, ngunit nagpapasalamat ako, sabi ng Panginoon, nakakatawa po. Nagpapasalamat daw po siya. Nagpapasalamat ako na wala ako roon. Di ba? Dahil ang gagawin kong himala sa Kanya ay para sa kabutihan niyo upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Di ba pag nakakaranas po tayo ng parang ang tagal namang kumilos ng Diyos, wala ka naman choice eh, kundi manampalataya pa din. Ano gagawin mo? Titigil ka na? O ano mangyayari? Hindi. Mas lalo mag-worse yung mga pangyayari. Amen po? Di po ba? Mas lalong tumitibay yung pananampalataya natin. Di po ba may sinabi sa Bible? Mas pinagpala yung mga taong nananampalataya kahit hindi nila nakikita. Amen? Kaya nga po pananampalataya eh. Kasi paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Na sinabi ng Diyos. Amen po? Kaya ganun po, kaya minsan, pinapatatag tayo ng Diyos, inaalaw ng Diyos na maghirap tayo, gumastos tayo, manalangin tayo, lumuha tayo para sa ating kapwa, para mas tumatag pa yung pananampalataya natin. Di ba po sabi sa Romans, ang pagtitiis ay nakakabuti sa ating pagkatao. Alam niyo po, sa generation natin ngayon, napakadalang na lang ng mga matiisin. Kapag pinag-intay mo sila, cancel ka sa akin. Unfriend, unblock, unfollow. Lahat ng nandun na. Amen? Wala nang pagtitiis. Amen po ba? Na sabi nga ng isang statistic sa marriage daw po, 1 out of 2.5 sa Amerika naman po ito, 1 out of 2.5 ng mga kinakasal ay nauuwi sa divorce. Amen? 1 out of 2.5, almost 50%, mga 35 to 45% na po yun. Grabe po, no? Parang sa generation natin, parang madalang na lang yung mga nagtsatsaga, yung mga nagtitiis. Pero, mga kapatid, lagi po natin tatandaan, yung pagtitiis natin ay nakakabuti sa ating pagkatao. Kaya kung nananalangin po tayo, dinadala natin ang ating kapwa sa Panginoon, nagtitiis tayo sa ugali nila, nagtitiis tayo sa rejection nila, nagtitiis tayo sa na maging mabuti sa kanila para madala natin sila sa Lord. Nasa tamang landas pa na po tayo, mga kapatid, huwag na po tayong aalis. Continue lang po natin yung ginagawa natin. Tingnan niyo po ito, ang ganda ng Isaiah 50 verse 10. Who among you fears the Lord and who obeys His servant? Sino sa inyo ang sumusunod sa Panginoon at natatakot sa Kanya? If you are walking in darkness without a ray of light, kapag naglalakad ka daw sa kadiliman na parang wala kang nakikitang liwanag, trust in the Lord and rely on your God. Minsan, pag wala ka pang nakikitang liwanag, pagbabago sa iyong kapwa, parang hindi pa kumikilos ang Diyos, ang sabi dito, magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen? Magpatuloy ka lang. Amen? Mag-rely ka lang sa Lord. Alam niyo po, nakakatuwa yung mga, di ba po pag nagtatalim ka, pag po ba nagtalim ka, magpapaparty ka na, uy, nagtalim ako. Hindi po ba, di ba hindi naman po? Pag nagtalim ka, okay lang, neutral lang. Amen? At matagal pa bago yun tumubo. Ganon din po sa ating pag-aakay natin sa ating kapwa sa Panginoon. Minsan nagtatagal, pero may nangyayari, sigurado. May siguradong nangyayari. Amen? Hindi man ngayon, hindi man bukas, baka sa isang linggo, baka next week, baka next year. Ang mahalaga, nagpapatuloy po tayo sa pag-aakay sa kanila. Number 2, Jesus wants them to be saved more than we do. Amen? Mas gusto ng Diyos na baligtas ang ating kapwa
more than us. Amen? Kung gusto nating maligtas ang ating kapwa, syempre, mas gusto ng Diyos. Siya yung tagapagligtas. Amen po ba? Sabi nga nila, nauna ka pa sa first. Amen? Mas gusto ng Diyos na maligtas ang ating kapwa kaysa mas gusto natin. Kung gusto natin, gusto rin ng Diyos. And that's a good encouragement po sa atin, mga kapatid. Kaya niyo po, verse 33. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban. Grabe, no? Sa verse 35, tumangis si Jesus. Sa verse 38, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus. Amen po, napansin niyo po yung flow ng emotion ng Panginoon. Grabe yung habag niya kila Lazarus, kila Maria at Martha. And then, alam niyo po sa English version, ang sabi doon, Jesus was deeply moved. Grabe yung emotion. Grabe yung nararamdaman ng Panginoon para sa kanila. Alam niyo po, meron pang isang time sa Bible na tumangis ang Panginoong Yesus eh. Yung tumingin siya sa Jerusalem. Naalala niyo po yan? Yung tinignan niya yung Jerusalem, tapos, basahin ko na lang po, Luke 19, 41-45, wala po dyan. Ang sabi doon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga-ron. Sinabi niya, sana nalaman niyo na kung ano ang nakakapagbigay sa inyo ng kapayapaan, ngunit tatakpan ng inyong pangunawa. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta, na inyong mga kaaway, panilibutan nila kayo, at kabi-kabilang lulusubin. Ilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang mga lungsod nyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwalaan nyo ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Amen po? Grabe yung strong emotion ng Panginoon para iligtas ang ating kapwa. Para iligtas tayo. Para iligtas ang ating kapwa. At lagi po nating tatandaan yan. Amen? Parang minsan kasi naisip natin, Lord, wala na bang pag-asa? Hindi, meron. Meron. Amen? Kasi gusto ng Diyos eh. Amen? At makapangyarihan siya. Maaaring hindi lang natin nakikita, pero kikilos at kikilos ang Diyos. Amen po? Minsan akala natin walang pag-asa, pero madalas akala lang natin na walang pag-asa. Amen? Alam niyo po ako nung bata, hindi mo na sabihin kung kailan. Alam niyo po ako dati, sobrang makasalanan ang tingin ko sa sarili ko. Kala ko, hindi ako maliligtas. Hindi sa totoo po. Alam niyo po, lumaki ko sa church, di po ba? Best in memory verse pa nga ako nun eh. Sa DBBS, kasi teacher yung nanay ko sa DBBS. Pero di ba, lumaki ako sa church, parang mapasin nyo, parang kala nila mabait ako. Amen? Ganun yung impression. At marami ng word of God. Tapos, sipin nyo, tawag dito, dadali ka sa nanay mo sa church tuwing linggo, tapos pagpasok ko sa Lunes, meron pa akong Bible subject sa school. Kasi sa Baptist school po kasi ako pinasok ng nanay ko. Meron pa akong Bible. So, sobrang exposure na po. Pero, tingin ko pa din sa sarili ko, grabe ako makasalanan at imposible akong maligtas. Totoo po. Minsan, meron akong point sa buhay. Hindi naman, may isang point lang ako sa buhay na piling ko, parang imposible akong maligtas. Totoo po yun. Parang imposible akong maligtas. Kasi, kung ganito yung pag nakikita mo kasi yung pamatayan ng iba, yung sa Diyos, parang naisip ko, imposible talaga ang kaligtasan. Imposibleng makasunod ka sa Lord. Amen? Imposibleng makasunod ka sa Panginoon. Imposibleng ma-please mo ang Diyos sa dami ng pinapagawa na kailangan mong gawin. Pero nung nakilala ko po ang Panginoon, alam niyo po yung nagbago? Imposible na akong hindi maligtas. Sa totoo lang po, nagbago yung pananaw. Ang pananaw ko na, imposible akong hindi maligtas. Why? Grabe na yung ginawa ng Diyos eh. Amen po ba? Nagbayad na siya ng kasalanan niya. Nagbayad na siya ng kasalanan natin. Sorry po. Nagbayad na siya ng kasalanan natin. At
grabe yung treasure na inalaw na, grabe yung pag-ibig niya sa atin. Amen? Nung naliwanagan na po yung isip ko, naisip ko, imposible na akong hindi maligtas sa grabing pag-ibig na to ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, yung pag kumilos sa iyo ang Panginoon, di po ba? Parang pag nakita mo yung pag-ibig ng Diyos, parang makikita mo na bakit nire-reject pa to ng mga tao. Amen po ba? Pag totoo mong nabuksan yung isip natin, makikita natin na bakit bakit nire-reject pa din ito ng mga tao. At doon natin makikita yung grabe yung spirituality na logic din na pinakita sa atin ng Bible. Amen po ba? At kapag ang tao naliwanagan ng Diyos, at gusto ng Diyos na sila'y maliwanagan, makikita natin yung tunay na pagbabago sa kanila. At huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen po ba? Jesus wants them to be saved more than we do. Amen? Gusto niyo po bang maligtas ang inyong kapwa? May mga tao na po ba kayong naiisip na gusto niyong maligtas sa mga oras na to? Amen? Ang good news po ay mas gusto ng Diyos na maligtas sila. Amen po ba? Number 3, 3 na last na. Jesus wants us to not lose heart. Tama ba yung grammar ko dito? Do not lose heart. Na huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya ito po yung verse 40, ang sabi niya, kay Maria, ang sabi niya, hindi ba't sinabi ko sa'yo na kung sasampalataya ka, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Sabihin mo nga yun sa iyong sarili. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kung sasampalataya ka, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Alam mo? Di ba nakaka-encourage mo, no? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kung sasampalataya ka, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi, kasi ganito siya eh. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Hindi, parang wala na kasi. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Amen po. Alam niyo po yung Bible, minsan, mas maganda yung message kapag inulit-ulit mo. Katulad ng isang favorite ko yung sabi ng, huwag kayong padaya, sabi na, di ba? Huwag kayong padaya ang bad company, English ng bad company corrupts good moral. Yung, huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Amen po? Minsan sabihin mo, hindi, mabait naman yun. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Hindi po, Lord, maliligtas naman yun. Pwede ko siyang sharean. Huwag kayong padaya. Ang masamang ugali ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Ang masamang kasama. Amen po, kaysa pag inulit-ulit mo yung salita ng Diyos, mas nakukuha mo yung message. So, ganun din dito. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya kayo, kung magpapatuloy kayo, kung hindi kayo mawawalan ng pag-asa, makikita niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Minsan may mga prayer po tayo na tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam, at kapag sinagot ng Diyos, mapapangiti ka na lang. Pinag-pray ko yun Di po ba? Kasi hindi ka tumigil sa pananalangin. Amen? Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Alam niyo po, may kwento dyan yung sa Lucas 18. Hindi ko na po nilagay dyan kasi medyo mahaba. Sa Lucas 18, ito. 1 to 8. Sabi po doon, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan sila na manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ito po, basahin po natin. Turuan daw po silang manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang byuda na palaging pumupuna sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtatanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong unay, hindi siya pinapansin ng hukom. Hindi pinapansin ng hukom ang byuda, pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi niya na ako gambalain. Baga, nakulitan siya. Dahil kung hindi, iinisin niya lang ako. Kakaparito niya.
Pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig niyo ba ang sinabi ng hukom? Ang Diyos pa kaya na hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya? Na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo, bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit, kung ako na anak na tao ay bumalik dito sa mundo, may makikita pa kaya akong sumasampalataya sa akin? This is yung parable po of persistent prayer. Amen? Yung parang, dahil kakakulit niya sa hukom, masama nga yung hukom parang walang pakialam sa hustisya yung hukom na to at wala siyang ginagalang na tao, walang authority, kumbaga. Pero kakakulit niya, binigay ng hukom yung hinihiling niya. Sinabi po ng Panginoon dito, kung yun nga binigay ng Diyos, ikaw pa kaya na pinili ko? Amen? Kaya Jesus wants us not to lose heart. Minsan, ang tagal na nating nananalangin, parang wala pa din. Do not lose heart. Amen? Do not lose heart, mga kapatid. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Patuloy lang. Dire-diretso lang. Amen po? Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Magpatuloy lang tayo sa pananalangin, sa pag-aakay. Sabi ko nga, maaaring hindi mamaya, maaaring hindi bukas, maaaring hindi next week, pero baka next month, o baka next year, o next decade. Ang mahalaga, sumagot at nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Malapit na po ang matapos. Magtatapos po ako sa isang magandang testimony ng isang sikat na preacher noong 19th century. Siya si George Mueller. Ang maganda po ng testimony niya na to. Ang sabi niya, nagjo-journal po kasi si George Mueller, may libro nga ako niya Nagjo-journal siya. At ang napakaganda ng journal niya, may autobiography po siya. At ito yung isa sa mga sinulat niya. Sabi dito, noong November 1844, kailan lang to? Mga naabutan pa natin to. Noong November 1844, tinagalog ko lang po Amerikano po ito British yata si George Mueller. Sabi niya, noong 1844, sabi niya, nagsimula akong manalangin para sa kaligtasan ng 5 tao. Ako'y nananalangin araw-araw. Hindi ako tumigil kahit isang araw. Kahit may sakit ako o malusog, kahit nasa lupa man ako o tumatawid ng dagat. Kahit gaano pa kabigat ang aking mga gawain. Lumipas ang 1.5 taon bago naligtas at tumanggap sa Diyos ang una sa 5 taong iyon. Nagpasalamat ako sa Diyos at nagpatuloy sa pananalangin para sa iba. Lumipas ang 5 taon at ang pangalawa ay naligtas na rin. Nagpasalamat ako sa Diyos para sa pangalawa at nagpatuloy akong manalangin para sa natitirang 3. Araw-araw akong nananalangin para sa kanila. At lumipas ang 6 na taon bago naligtas ang pangatlo. Nagpasalamat ako ng Diyos para sa 3 at nagpatuloy sa pananalangin para sa natitirang 2. Nanatili silang hindi pa rin ligtas at hindi pa rin sumasampalataya. Tapos, noong 1897, namatay na po si George Mueller. Namatay na po siya. Pero, may sumulat pa. Hindi na siya to Pagkatapos ng 36 na taon, sumulat ulit si Mueller. May kinikwento niya lang na to. Pagkatapos ng 36 na taon, sumulat ulit si Mueller sa natitirang 2. Ito yung mga anak niya. Ito yung mga anak ng isa niyong mga kaibigan at hindi pa rin sumasampalataya. Pero yung sinulat niya, ito sinulat ni George Mueller. Ngunit ako'y may pag-asa sa Diyos. Patuloy akong mananalangin at umaasang sasagutin ito. Hindi pa sila ligtas ngayon, pero alam kong sila'y maliligtas. Amen? Grabe yung faith niya, no? Hindi man sila ligtas ngayon, pero alam kong sila'y maliligtas. Noong 1898 pumanaw na at bumalik sa Panginoon si George Mueller. Ilan pa yung natitira? 2 pa. Ilang linggo pagkatapos ang kanyang pagkamatay, naligtas at sumampalataya ang pang-4 sa kanyang pinapanalangin. At hindi nagtagal, sumampalataya at naligtas na rin ang 5.
Amen po? Minsan, kahit patay na tayo, sumasagot pa si Lord sa panalangin natin. Amen po ba? Alam niyo ba, nakita ko na rin yan may nakita na rin akong mga tao na kakilala ko na patay na sila. Sumasagot pa ang Diyos sa panalangin nila. Amen? Kaya mga kapatid, hindi ba't sinasabi ko sa inyo? Amen? Kung patuloy po tayong sasampalataya, mananalangin, araw at gabi, may sakit man, o malusog, busy man o hindi, kung patuloy tayong mananalangin, sasampalataya, patuloy tayong luluhod sa Diyos, kung patuloy tayong hihingi ng tulong sa Panginoon para sa kaligtasan ng sino man, ng pamilya natin, kaibigan, kapitbahay, friends sa Facebook, friends sa Viber. Amen? Kung patuloy tayong mananalangin para sa kanila, isa lang po masasabi, their salvation is possible. At kung patuloy tayong sasampalataya, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan, baka hindi natin makita sa mundong ito. Baka magugulat na lang tayo yung ipanalangin natin. Pag nasa langit na tayo, dumadating. Naligtas pala siya dahil sa panalangin natin. Amen po? Pero sabi sa Bible, si Jesus mismo ang nagsabi, kung sasampalataya ka, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? May natutunan po ba tayo ngayong umaga ito? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat sa umagang ito na binigay mo po sa amin, Lord. A great encouragement, Lord, na salvation is possible, Panginoon, para sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Mga kapatid, magbigay po tayo ng time para manalangin para sa ating mga kapatid ngayon. Sa mga pamilya natin. Amen? Personally, magbigay tayo ng 1 minute para manalangin. Umpisahan na natin mag-commit ng panalangin para sa kanila. Lord, gusto ko siya maligtas. Panginoon, gusto ko makita yung kapangyarihan mo. Patuloy ako sasampalataya. I commit myself to pray for them araw at gabi, Panginoon. Araw-araw, Lord. Patuloy ako mananalangin hanggang sa makita ko ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, hindi ko man nakita ngayon. Patuloy akong magtatanim, Panginoon. Patuloy akong sasampalataya. Sige po, let's pray for them, Panginoon. Let's pray for them, mga kapatid. Magsabi tayo ng panalangin sa Diyos para sa kaligtasan nila. Maaaring patay man sila spiritually, Lord, mga kapatid, pero kaya silang buhayin ng Diyos. Their salvation is possible. At makikita rin nila ang pag-ibig at mabubuksan ang kanilang isip sa Panginoon. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Lord, narinig mo po ang panalangin ng aking mga kapatid, Lord. Lord, nakikita mo yung burden nila, O Diyos. Nakikita mo yung pagnanais nila, Lord, na maligtas ang kanilang pamilya, Panginoon, kaibigan, O Diyos, kakilala. Lord, nakikita mo yung pagnanais nila, Lord. At katulad ni Maria at Martha, Panginoon, alam namin na nakahabag ka din, Panginoon, sa amin, Panginoon. Na meron ka din strong emotion, Panginoon, na iligtas. Strong desire, Panginoon, na iligtas ang mga inusal namin sa panalangin, Panginoon. Na mahal mo din sila, O Diyos, at mas gusto mo silang iligtas kaysa mas gusto namin silang iligtas, O Diyos.
dahil sinabi mo ito, Panginoon. At sabi mo rin, Lord, salamat po. Nasabi mo, Panginoon, kung kami sasampalataya, makikita namin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Makikita namin na maliligtas sila, Panginoon. Makikita namin na magbabago sila. Makikita namin ang pagliligtas mo sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon. At katulad po, Panginoon, ng mga napakagandang testimony na narinig namin, Panginoon. Patuloy kaming mananalangin, Panginoon. We commit ourselves, Panginoon. We commit our time, Panginoon, to pray for these people, Panginoon. Lord, na manalangin patuloy para sa kaligtasan nila. Manalangin patuloy para sa pagbabago ng kanilang buhay. Na makita din nila, Panginoon, yung liwanag ni Kristo, yung pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa umagang ito. Salamat sa encouragement, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. Salamat sa kaligtasang naging posible dahil sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sige po, awitin po natin yung How Great is Our God. Diyos natin at nang makita na tunay siyang dakila. Isang pawitin natin sa Panginoon. Ating awitin, kadakilaan na Diyos natin, at nang makita na tunay siyang dakila. Diyos natin at nang makita
Lord, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa pagtuturo sa amin na huwag mawala ng pag-asa, Panginoon. Para sa aming pamilya, para sa aming mga kaibigan, Panginoon. Para sa aming mga kapatid, O Diyos, Lord. At patuloy kami mananampalataya sa inyo, Panginoon. Patuloy kami luluhod sa iyo, Panginoon. At dahil alam namin na dakila ka, Panginoon, alam namin na makapangyarihan ka, O Diyos. Alam namin na nais mo rin silang iligtas, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat po sa kabutihan at katapatan mo. Ikaw na nga po patuloy na magpatubo ng lahat ng natanim sa aming puso, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa aming buhay, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na mahayag sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyong lahat ng pagsamba. Sa ang pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at kumabot ang ating prayer partner at tayo ay manalangin sa isa't isa. Bawat
Sige po, tayo pong lahat ay makinig sa ilan po nating announcements para po sa limbong ito. Next week po ay magkakaroon po ng workshop ang Media and Technical Team. Yan po ay sa araw din po na ito. Yung oras na ito. After service daw po ito. Sa mga nais pong matuto o kaya naman po ay makatulong sa ating Media and Technical Team, ang mayari lamang po na makipag-usap po tayo kay Sister Cara Kiporta kung gusto po nating matuto at makilahok sa gawain ng Panginoon. At meron din daw pong joint Bible study po sa Mangga para po sa mga ating mga leaders, sa mga nag-preach at mga nag-share po ng salita ng Panginoon. Muli po pinapaalalahanan po na magkakaroon po ng joint Bible study sa Mangga Church. At ngayon din po ay ginaganap ang ating Thanksgiving anniversary sa Kamarin. So, sa mga nais pong sumama ay hindi ko po alam ang gagawin. Mangyari lamang po na may pag-usap po tayo ng Pastor Albert Loman para po sa mga nais pong sumama at sa mga nais pong makiselebrate sa ating Thanksgiving anniversary sa Kamarin. So, yun lamang po ang ating announcements and God bless us all po. Praise the Lord. Maganda po yung ating topic sa umagang ito. No? Kailangan talaga ang salvation ay maibahagi natin sa iba. Kasi dati tayong nandoon, dati tayong mga patay. No? Kailangan natin maging instrumento ng Diyos para yung mga unbelievers, yung hindi pa nakakilala sa Panginoon, padala natin sa Kanya. May nag-hit lang sa akin doon sa message ni Pastor, no? Kasi kung mapapansin natin doon sa pangyayari, kailan na touch, kailan na move ang damdamin ng Panginoon para lalo niyang gawin na buhayin si Lazaro. Sabi ng verse 33, nung makita ni Jesus na umiiyak si Maria at yung mga udyo, napagbag siya, nahabag ang kanyang kalooban. Mahalaga po na makita tayo ng Diyos na namamagitan doon sa mga unbelievers sa pamagitan ng panalangin. At yung panalangin masidhi, persistent. Sabi kanina, hindi tumitigil ang ating panalangin para sa ating mga kapatid, sa mga kasama sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga kakilala natin. Kapag nakita ng Diyos na mayroong namamagitan, mababagbag ang kalooban ng Diyos para hipuin yung mga unbeliever at makakilala din sa Panginoon. Mahalagang ipanalangin natin ito sa kanila. Mahalagang tayo ay namamagitan para sa ating mga kapwa. Huwag tayo manatili sa ating comfort zone na ligtas na tayo. No? Masaya tayo, pero hindi tayo dapat na manatiling masaya dahil ligtas tayo lang. Meron tayong kapwa nasa kanan at nasa kaliwa natin, nasa ating paligid na nangangailangan ng ating mga panalangin. Sino man yan na inilalagay ng Diyos sa puso natin na dapat nating ipanalangin persistently, na walang lubay, walang tigil, sapagkat hindi natin alam ang timetable ni Lord, kailan siya nakakatuloy ng Panginoon. Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo na ipanalangin ang ating pong kapwa. Lord, salamat po sa napakagandang mensahe sa umagang ito na inatid na niyo pong lingkod, Brother Cedric. Salamat po na minsan pa ay pinapakita mo po sa amin na minsan ang aming kalagayan ay hiwalay sa iyo. Mga patay kami, spiritual, nung hindi ka pa namin nakikilala. Ngunit dahil sa iyong kagandahang loob, Lord, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa po sa amin, nakakilala ang bawat isa po sa amin. Nakasumpong kami ng liwanag, nakasumpong kami ng pag-asa, kaya ito't ligtas ang bawat isa po sa amin. Ngunit ayaw po namin hayaan na manatili o sarilinin ang kaligtasan ito. Ang dahilan kung bakit kami naligtas para marami pa ang maligtas. Gamitin mo po ang buhay ng bawat isa po sa amin na nakapakinig, narinig kami sa ito, upang maging instrumento ng kaligtasan para sa aming kapwa. Ano ang kaparaanan? Pagbabahagi ng salita, pananalangin para sa aming kapwa. Ilagay mo po ito sa aming pong mga puso at kaisipan para ito'y aksyonan at hindi mapakinggan lamang.
Tulungan mo po kami na magkaroon ng tamang malasakit sa aming mga kapwa na sa aming pong paligid. Maipanalangin sila kahit hindi nila nalalaman ang mga bagay na aming pong ginagawa. Malaking bagay na kami dito sa pabulok na mundong ito ay maging tagapamagitan ni Kristo para sa aming kapwa na hindi pa nakakakilala. Lord, tulungan po kami, hayaan mo po Panginoon na maging malalim ang aming pagmamahal sa aming pong kapwa. Makita mo po na sa bawat araw na i-include namin sa aming panalangin, hindi lamang aming pong mga kapatiran, lalong higit ng aming pong mga kaibigan wala pa sa pagkakilala sa iyo, maging aming pong mga kasama sa buhay, mga kamag-anak, kapamilya. Salamat po Ama at naniniwala po kami Panginoon na itong panibagong iglesia ito na daraan sa buhay po namin. Proteksyonan mo po kami, samahan mo po kami, ingatan mo kami sa lahat ng masama. Gamitin mo po ang buhay na ito na makabuluhan, na maka-impluwensya ng tama sa mundong naming ginagalawan. Salamat po Ama, pagpalain mo po ang magiging gawa ng aming pong makamay sa panibagong ligong ito na daraan sa buhay namin. Sampu ng aming pong mga pamilya. Ingatan mo po ang iglesia ang aming kinabibilangan, ang bawat pamilya sa iglesia ito, Panginoon. Lahat ng mga anak mo, O Diyos, na sa iyo ay laging umaasa, Panginoon. Salamat po, Ama, at taas po natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala at pagbabasbas mula sa ating Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan niya kay subaybayan, lingapin niya nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu, ngayon at magpangailanman, ano po sabi ng Amen and Amen. Pagpalain po tayo ng Lord. Praise God. Yan. Ngayon, ako naman po, na-remind po ako na we are all someone's answered prayer. Di ba po? Parang niremind tayo ng Lord na tayo nga din pala, di ba po? Tayo ay bunga lamang ng panalangin ng mga nauna sa atin. And it's time naman na tayo naman ang mananalangin para sa future generation. Amen po ba? Yan. Kaya, ngayon po ay muli nating papurihan ng Panginoon, pasalamatan natin ng Panginoon dahil muli ipinarating niya sa atin ang pangako niya na pangyayarihin niya ang lahat ng bagay kung mananampalataya lang tayo sa Kanya. Amen po? Sige po, awitan po natin siya, walang pumpay. Sabayan niyo po ako muli. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabay-sabay! Hallelujah, 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 hallelujah.
po ang music service.